الحمد لله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على محمد رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ko sa salamat at pagdakila ay para lamang sa Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bilang Islam ay tunay na naghihikayat sa atin sa paggawa at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa pagsunod sa mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga dapat gawin at sundin ng isang mananampalataya kung ano man inubliga sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa mga inubliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sinumang may kakayahan ay ito yung tinatawag na isa sa pinakadakilang gawaing pagsamba sa Allah, yung pagsasagawa ng Hajj, yung pilgrimage. Okay? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa Allah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inubligin niya sa mga tao Hajj al-Bayt, ang pagsagawa ng Hajj doon sa Kaaba at iba pang mga manasik ng Hajj, man istata'a ilayhi sabila, kung sino mang merong kakayahan. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Tunay na sino mang tumalikod sa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah ay walang pangangailangan sa kanila. Dito, maunawaan natin sa ayat ng Allah na ang pagsasagawa ng Hajj ay kabilang sa pinakamalaking pagsunod o ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang pag-uubligang ito ay hindi para sa lahat, kundi para sa mga taong mayroong lamang kakayahan o kakayanan o man istata'a ilayhi sabila. At dito, hindi lang yung istata'a maliya, bagkus ay hindi lang yung kakayahan ng mayroong kang kayamanan, bagkus yung mayroong ka rin kakayahang pisikal. Okay? So kailangan nandoon yung dalawang bagay na yun, at sa gayon ay obligado sa iyo yung pagsagawa ng Hajj. Kung hindi man, ay hindi sa iyo obligado. Okay? At yung Hajj, pag ilang haligi dito ng Islam? Kalimang haligi ng Islam. Subhanallah. Okay? Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinalaysay ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, sabi niya, قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال ثلاثا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم. Sinabi sa ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, khatabana, ibig sabihin ng khutbah, nabigay sa amin ng khutbah ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kanyang sinabi, Ya Rasul, ya ayuhan nas, o kayo, mga tao, sabihin mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah qad farada alaykum al-hajj fahajju. Tunay na si Allah, ang Allah, ay nagpuliga sa inyo ng Hajj, pagsasagawa ng Hajj, fahajju. Nag-obligasyon sa inyo ng pagsasagawa ng Hajj, kaya isagawa niyo ito. Faqala rajulun, akullu amin ya Rasulullah. Merong isang sa mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya, akullu amin ya Rasulullah. Sabi niya, Ya Rasulullah, taon-taon ba kami magsagawa ng Hajj? Kasi sabi ng Rasul sa kanila, pahajju, magsagawa kayo ng Hajj. Dahil inobliga sa inyo ng Allah. Kaya gusto linawin sa kanya ng sahabi na iyon, akullu amin ya Rasulullah. Bawat taon ba ya Rasulullah magsasagawa kami ng Hajj?
Anong naging tugon ng Rasul? Fasakata hatta qala thalathan. Ang Rasul ay tumahimik lang siya hanggang sa inulit ng sahabi na yun ng 3 beses. Bawat taon ba ya Rasulullah? Bawat taon ba ya Rasulullah? Tumahimik ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dito, yung pagtahimik na ito, hindi yung katulad ng pagtahimik ng sa ibang bagay. Halimbawa sa babae, kung tinanong siya na kung gusto niya yung lalaking ito, tatahimik siya, ibig sabihin niya, it means ay yes. Pero dito hindi. Okay? Fasakata hatta qala thalathan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Propeta Muhammad, "Law qultu na'am, lawajabat wa lam istata'tum." Kung nagsalita ako, sabi niya, at sinabi kong oo, magsagawa kayo ng hajj bawat taon, lawajabat ay naging obligado sa inyo. Wala mas istata'tum. Hindi nyo kaya isagawa yung pag-hajj niyo. ثم قال, pagkatapos sinabi ng mahalan ng Propeta Muhammad, "Daruni ma taraktukum." Hayaan nyo lamang, pabayaan nyo lamang kung ano yung iniwan ko sa inyo. Ibig sabihin kung ano yung bagay na sinabi sa atin ng Propeta Muhammad na isagawa natin, na obligado, sunnah, ay yun ang gawin natin. Okay? Huwag natin pahirapan yung mga sarili natin sa bagay na hindi naman inobliga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Pero kung kaya mo, walang problema. Pero sa una lamang magiging obligado sa isang tao yung pag-hajj. At kung magsasagawa ka pa ng susunod doon na hindi niya papasok sa obligatory. Okay? Hindi na siya obligado. Tama? Alam natin, sa hajj, hindi ito madaling gawain. Bawat isa sa atin gusto makapag-hajj. Pero itong ibada na subhanallah, lalo na sa mga nakasugod na, hindi ito madali. Yung pag-stay mo sa Mina, napakainit, napakarami ninyo, di ba? Yung palikuran, yung tulugan ninyo, napakahirap. Alhamdulillah, sa time na ngayon, kahit paano mayroon ng tent. Imagine mo kung sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sahaba, mayroon bang tent sa ganun? Mashallah, mayroon kang naiinom, mayroon kang pagkain, may aircon pa nga, di ba? Alhamdulillah, yung khidma ng Khadim al-Haramain al-Sharifain yung sa atin ng Saudi Arabia, alhamdulillah. Just imagine kung ikaw inisip mo nag-hajj ka nung mga naunang panahon, baka hindi mo kayanin yung init. Di ba? Alhamdulillah, hada fadlun min Allah. Ito ay ni'ma, napakalaking gantimpala, napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Tama? Dito sa sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Daruni ma taraktukum." Pabayaan nyo kung ano lamang yung iniwan ko sa inyo. Ibig sabihin nun, ano yung maunawaan natin dito sa sinabi ng Propeta Muhammad? Pabayaan ninyo kung ano yung iniwan ko sa inyo. Ibig sabihin nun, huwag natin dagdagan yung kung ano man yung iniwan sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung hindi niya ginawa ng mga sahaba, hindi pinahintulutan ng mga eskola natin sa Islam, hindi natin pwedeng gawin yun. Tama? Sa sino ang merong kakayahan, kapag alam niya sa sarili niya na kaya niya nang isagawa ang hajj, ay kailangan niya magmadali. Okay? Dito, sinabi ni Sheikh bin Baz rahimahullah ta'ala, si Sheikh bin Baz, siya kilala ni Sheikh bin Baz, hindi. Naririnig, pero hindi niyo siya kilala. So, okay? Kilala natin yung mga artista, no? Si Sheikh bin Baz, siya yung unang mufti ng Saudi Arabia. At dito siya, kabilang siya sa mga naging daan kung paano nagkaroon ng Islamic University of Medina. Actually, doon sa loob mismo, mayroong masjid doon na pangalan niya Masjid bin Baz. Masjid Sheikh bin Baz. Yung masjid mismo doon. May isa sa malaking masjid sa loob. Okay? So dito sinabi niya, rahimahullah ta'ala, "Man qadara 'ala al-hajj wa lam yahujj al-fariida wa akhara li ghayri 'udhrin faqad ata munkaran 'aziman wa ma'siyatan kabiratan. فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك وبدال بالحج
Okay? Sinabi niya, man qadara ala al-hajj, walang ni'maj. Sino man sabi niya yung merong kakayahan na mag-hajj. Ibig sabihin, physically and financially. Mentally. Okay. Tama? Walang ni'hujjal fariyadha. Hindi niya sinagawa yung obligado pag-hajj, yung una. Okay? Wa akhara li ghayri udhrin. At dinilay niya na walang sapat na dahilan. Faqad ata munkaran 'azima. Tunay na siya ay nakasagawa ng pagsuway, malaking pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala at nakagawa siya ng malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Falwajibu alayhi at-tawba ila Allah. Ano marapat sa kanya? Kailangan niya magtawba sa Allah. Ngayon, marami tayong nakikita, financially, kaya-kaya nila mag-hajj. Pero anong ginagawa nila, sabi nila, kapag medyo maedad na ako, doon na lang ako mag-hajj. Kasi sabi niya, before pa kasi yung mga time na yan, liba 50s, 40s, agaw-gaw ng kasalanan. At least sabi niya, malapit na ako sa bukay kapag nasa 60 na ako. Napakahirap nun. Hindi mo maisasagawa yung ibang manasik ng hajj. Hindi mo na kaya maglakad, halimbawa, malayo yung tent, halimbawa sa Jamarat. Hindi ka na makapaglakad. Ang magagawa nun, yung badal na lang. Meron na lang magsasagawa sa iyo ng pagbato. Hindi mo maisasagawa, hindi mo ma-feel ng gusto yung pagsasagawa ng mga obligado. Diba? Unlike kung malakas ka, inshallah, maisasagawa mo yung pag-ibada doon. Diba? Kasi magkaiba yung lakas, yung paggawa ng ibada kapag nasa malakas ka pa na pangangatawan. Unlike kung medyo may edad ka na, hindi mo naman siya gawa yung mga ibang inandiga sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ang marapat sa mga tao na ito ay kailangan nilang magmadali. Nang sa ngayon, hindi natin alam kung dahil kailan darating yung kamatayan. Diba? Maaring nagsasabi ka lang na next time na, okay? Kasi hindi pa kasi titulo kasi Alhamdulillah. Okay? At bilang paalala ng kapatid ng palitan sila, sa mga kapatid natin na magsasagawa ng hajj, ay dapat nandoon yung malinis na intensyon. Na isasagawa mo siya, alang-alang lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lamang dapat iasa kung sino yung guide, yung chef ng hajj. Pagkos ikaw sa sarili mo, kailangan mo rin pagsumikap at pag-aaralan kung paano isagawa. Kung ano yung mga tama, di ba? Nang sa ngayon, yung ginastos mo, hindi masayang. Di ba? Hindi masayang. Maaaring nag-hajj ka, yung pala nagawa mo yung mga mahdurat, yung mga hindi dapat gawin at makakasira sa hajj. So, pumunta ka, galing ka ng ibang bansa, tapos dumating ka dito, maafi ajan. Walang ganting pala. Taad lang halos nakuha mo doon. Pagod lang halos yung nakuha mo doon.